Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa oportunidad na usab nagitugot niya kanato karon higala igsuon og mga taga-subaybay sa ato ang programa dinhi sa ato nga station sa ECGM Christian Community Radio and also sa ato ang mga Facebook friends og naga-follow sa ato nga Facebook page. Salamat kaninyo og dalaygon ang Dios na ini karon ngayon magatugyan kita diya sa ato nga bulaton pinaagi sa pag-ampo diya sa Ginoo. Kanimo Dios nga labing gamahanan, nagapadayon kami sa pagpasidungog, nagapasalamat kanimo gumikan sa mga butang nga imong gihimo sa among kinabuhi, makanunayon ang imong pagpakamaayo o ang imong pagka maluluyon kanamo Ginoo. Ang imong grasya, ang imong kaluoy mo nag-sustain kanamo hangtod karon nga adlaw. Kami buhi o makahimo padayon sa mga buluhaton nga imong ginaplano o giandam sa among dalan nga among pagasubayan. Himuon ang buluhaton pinaagi sa imong grasya, sa imong tabang o sa imong enablement. Knowing that apart from you we can do nothing, Lord God, please i-bless ang imong pulong samtang paminawan karon sa kanginan dinhi sa station sa radyo and even sa tanan mga Facebook friends. Amahan, dalaygon ka sa way katapusan. Ang dungog himaya, ibalik diya kanimo in Jesus' name. Amen. Salamat tungod kay makahimo kita padayon sa ato ang buluhaton o pribilehiyo nato kini, no, given by God. Nga buhi kita o hangtod karon gi-enable niya makahimo ni ding buluhaton o kanimo higala nga nagapaminaw karon ako nagapasalamat nga ikaw padayon nga bless o ginatandog sa Ginoo o niini karon nga buntag hinaot pa nga unta ang pulong sa Dios at tagaan niya sa kapasidad nga padayon mag-convect sa ato mga kasing-kasing, especially regarding sa ato ang purpose mao na ang hinungdan nga niya pa kita karon ning kalibutan. Niini ka buntag gipakamaayo nato nga padayunon ang pagtutok, pagtan-aw sa hinay-hinay din sa libro sa Roma. And as of this time, ania kita sa Romans chapter 1, verses 16 down to verse 17. Wherein, sa ako ang pagpamalandong ni ini, pagtuon ni ini, nagahisgot siya about sa ato ang primary nga duty, mao ang pag-share sa gospel ngadto sa uban. So, ang challenge nga akong ihatag karon kanatong tanan, no? Di lang kanimo, but kanatong tanan. We must continue on sharing the gospel, no? We must share the gospel to others. Mao kini siya ang hinungdan nganong niya pa kita karon kay naapay trabaho nga padayon niyang ipabuhat kanatong tanan. Ang ato lamang is always maging teachable kita, moldable and obedient to His holy words. Now, according sa verse number 16 in Romans chapter 1, nagaingon, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek." In verse 17, "For therein is the righteousness of God revealed, from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Mao kini ang duha ka mga verses nga atong tutukan as of this time. Ang expectation sa Ginoo o ang iyang command nga ni kanato igala, the moment nga ikaw nakaangkon kay Kristo ingon nga imong manluluwas,
ang atong tahas, ang atong pribilehiyo nga makapangalagad sa atong Master, sa atong Lord, sa atong Savior, mao nga atong spread ang gospel sa tibuok kalibutan as possible. Mao kini siya padayon ang gina-expect sa Ginoo kanimo, kanako, kanatong tanan higala. Therefore, siguro ang imong nga part aduna kit ikaw mga responsibilidad diha sa imong iglesia kung asa ka nabilong as of this time, and you have also that responsibility nga mupakatag sa pulong, no? Spread nimo ang gospel pinaagi sa cellphone, sa imong Facebook. Why not to post verses aron nga wa ka kabalo kung kinsa ang i-bless ni ana sa Ginoo, instead of posting sa mga butang nga dili mahinungdanon, dili makaglorify sa ato ang Master, sa atong Lord. Or why not nga ang imuhang sundon, i-follow kanang ma-bless ka sa Word of God, then share it to others also. So in that way, we can fulfill the great commission of God, which is to spread the gospel. No? Mao kana siya. Now, why must share the gospel to others? Nganong kailangan kita mo share sa gospel ngadto sa uban? Based sa duha ka mga verses nga atong gibasa gala, hoping nga kini makahatag og reminders kanato, enlightenment, o magdasig kanato makapadayon tas pagbuhat-bulaton. Una nga rason nga akong nakita dinhi is we need to share the gospel to others because it is a proof, no? To prove that we are not ashamed of the gospel based on what Apostle Paul says. Mao na diha ato makita, especially in verse 16. Ingon si Apostle Pablo, kung imong tanawon ang verse 15, 14, and verse 15, nagsulti si Apostle Pablo unsa iyang konsepto, unsa ang iyang philosophy concerning sa gospel. Ingon siya, utangan ako o kailangan ko muwali. I am ready to preach. Utangan ako sa mga Hudiyo ug sa dili Hudiyo. Then ingon siya, ready ko mo preach sa gospel. No? Ngano man, ngano ingon ana ang iyang philosophy o ang iyang konsepto with regard to the gospel. Tungod kay ingon sa verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. So very clear ang gisulti ni Apostle Pablo nga kung ikaw nakinabang sa gospel, naka-enjoy sa gospel, nakaangkon og kaluwasan tungod sa gospel, dili kini dapat natong taguon. We have that privilege and responsibility as well nga i-preach na to, i-spread na to ang gospel as we can. No? Mao kana siya atong word, ang word mabakita to kaning yun siya not ashamed, no? It means si Apostle Pablo dili siya naga-feel og inferiority. Dili siya mo feel nga parang humiliated siya. Dili siya ma-embarrass. Bisan pakaulawan, lutuson, o pasakitan, yaga-yagaan. Lutuson pinaagis tungod kay siya nag-preach sa gospel, nagwali sa gospel, nagpamatuod kay Kristo ngadto sa uban. Despite kung unsa ang mga reactions sa iyang mga opponents, sa mga tao nga iyang gisangyawan, ingon ni Apostle Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ. It means to say, para sa iyaha, dili na something nga ikaulaw. Higala mangutana ko sa imuha heart to heart. Nagakaulaw ka ba sa gospel? Or proud ka ba nga mo share sa gospel nga to sa uban? Because of that gospel, gi-change imong kinabuhi. Dili lang nga naluwas ka, kundi giusab sa Ginoo ang imong kinabuhi. Nga kung sa una gigamit ka sa kalaban sa pag-spread sa kadautan ni ining kalibutan, sa dihang ikaw nakakaplag kay Kristo o nakaplagan ka ni Kristo, gigamit nimo imong kinabuhi nga mahimong instrumento nga mapaabot ang pulong niya ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan kay Kristo. No? So, si Apostle Pablo nag-ingon siya, I am not ashamed, or I do not feel inferior or humiliated or embarrassed because of the gospel. Wala kong gikaulaw ang gospel. In fact, kung makita na to
si Apostol Pablo ang gospel para kaniya mao ang pinakabililhon kaayo nga treasure nga iyang nahuptan o na nabatunan sa iyang kinabuhi. Therefore, hangtod siyang namatay. Iya kining ipamatud-an hangtod sa katapusang kutlo sa iyang kinabuhi gala. Ingon ana si Apostol Pablo ka committed bilang alagad sa Dios. Now, higala, adunay mga signali sa atong kinabuhi, atong tan-awon kung wala ba gyud ta nagakaulaw sa gospel. Sign of being not ashamed of the gospel. Ilhan atong susihon, atong kaugalingon kung wala ba ta nagakaulaw sa gospel. Unsa may mga signalis nga ato na diin gikaulaw ang gospel? Una, naa ba ka ni ining desire, naga-desire ba ka nga mo share jud ka sa gospel? Well, that's very good. Kung naa ka ni ana nga desire nga unta akong mama, akong papa nga dili pa Kristohanon or wala pa nakasabot sa gospel, akong mga igsuon, akong mga paryente, akong mga silingan, akong mga friends, unta gusto jud ko mag-share sa gospel. That is a good sign. Sign na nga wala nimo gikaulaw ang gospel. In fact, proud ka sa gospel. Not only that, happy while sharing it. Kung nag-share ka sa gospel, bisan pa regardless gituuhan kag wala, unya nag-enjoy ka, nagakalipay ka diha sa Ginoo, that's a good sign. A sign nga wala ka nagakaulaw sa gospel or can't help but to find ways of telling it. Kung asa ka magapangita jud kag pamaagi nga makasugilon ka, makashare ka sa gospel, that's a very good sign. We can't help but to find ways of telling it. Gamiton ang tanang oportunidad, tanang mga pribilehiyo nga ihatag sa Ginoo, dili usikan aron lang makashare sa gospel or living to it. Ang gospel imong gikinabuhi, imong giampingan, imong gihimong treasure sa imong kinabuhi, ug maoy nahimong inspirasyon sa imong pagkinabuhi. Magkinabuhi ka for the sake of the glory of God, for the sake of the gospel. Giampingan nimo imong kinabuhi tungod kay nasayod ka nga ang atong kinabuhi gala mo apekto sa atong Ginoo, sa mensaheng atong ang gipadala sa Ginoo kanato. Mao kana siya. Daghan mga tao nga motuo because nakita nila nga gikinabuhi nato ang gospel. Gikinabuhi nato ang pulong sa Ginoo nga gina-expect niya kanato igala. Di lang kana inviting others to hear it. Kung dili pa siguro ka kay bago pa ka sa pagtulunan, di pa ka will verse, di pa ka kabalo kaayo mag-explain. So siguro yun ana man pero dili ka kapugpuyo, mag-invite ka sa uban aron nga ang uban nga mga friends nimo or somebody nga gusto nimo ma-share sa gospel makapaminaw. Dal-on nimo ngadto sa person nga able nga makashare sa gospel. Di ka magpuyo, dili ka magpasagad, dili ka walay kibo, walay gibuhat. In fact, mao kini ang gibuhat usab sa una nga mga Kristohanon, bag-o pa lang na Kristohanon or nakaila kay Kristo. Example dinhi sa John chapter 1 verse 41 and verse 42. Ingon siya dinhi, when he first findeth his own brother Simon and said unto him, we have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. Sa kinsa man ni mao si Andrew, ang igsuon ni Simon Peter or ni Simon. Now ato makita in verse 42, and he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, thou art Simon the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. Now ato makita higala nga dili si Pedro ang unang nakakita o nakaplagan sa Ginoo. It was his brother. O ang iyang brother sa dihang nakabalo siya sa kamatuoran, nakaplagan siya ni Kristo na encounter niya si Ginoo ang Hesukristo. Ang iyang yun nga interest, ang iyang nga desire nga iyang i-reach out dayon na iyang brother.
ang duol sa iyang kasing-kasing, iya din gi-reach out, gidala niya nga to kay Jesus, kay dili man siya kabalo mag-share. O tungod ni ana, si Peter o si Simon, during that time, natagaan siya og pribilehiyo nga makadungog o makapanalinga kung sa dabawin nyo pa, makapanalinga sang pulong ng Ginoo. Mao kana siya gala. Daghan pa maagi nga diin magamit kita sa Ginoo sa pag-spread sa gospel. No? Not only by telling, but also inviting others, encouraging others pagpaminaw. No? Siguro ikaw karon by sharing this video ngadto sa uban, you mahimo nimo ang imong responsibility. Why we must share the gospel to others? Another reason, because the gospel is God's way of saving sinners. Ang gospel manggod mao ang gipili sa Dios nga pamaagi nga makaluwas o makasasala. Now take note tigala, tanan tawo makasasala. Proven daghan kay mga verses sa Bible ang pamatuod ni ana. And we could not deny the truth. Kung ang tao nga humble siya in the sight of God, teachable siya in the sight of God, amin yun siya, mudawat siya nga kitang tanan makasasala. Ug mauna nga ang gospel gidesign sa Ginoo nga maluwas ang tao pinaagi sa nining gospel nga mao ang gihimo sa Dios pamaagi as way nga maluwas ang usa ka tao. Based sa verse 16, the same verse, ingon siya, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Very clear. Klaro kayo ang rason ni Apostol Pablo nganong madili niya ikaulaw ang gospel. Nganong isangyaw niya ang gospel. It is because he knows that the gospel is the power of God that can be able to save sinners. Ingon siya din niyo, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Kung atong tan-aw higala, walay exemption. Mahudiyo or madili hudiyo, siya subject nga ang kaluwasan diha lamang niya makaplagan sa gospel, because the gospel is the power of God unto salvation to everyone that believeth. No? Power. But pasabot. For it is the power, or it is God's might, God's strength, force in which salvation of human being can be possible. Ato makita mao kana siya ang buti pasabot ni Apostol Pablo nga ang gospel dili gyud dapat taguan, dapat spread siya sa tanang pamaagi nga imong pwede himuon higala, sa atong pwede mahimo. Do it right away. Ang chance is just passing. Sumuhuman kini ang mga tsansa nga gihatag sa Ginoo kanato. In fact, ingon din sa 1 Corinthians chapter 15 verse number 1. Ingon siya dinhi, gisgot about the gospel. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Take note, ang word din nga gospel nag-refer sa unsaman. Ingon sa verse number 2, by which also ye are saved, if ye kept in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Okay? Ang gospel makaluwas sa dihang tuuhan siya wholeheartedly sa usa ka person, sa usa ka individual. Maluwas siya by this gospel. Unsa man kining gospel? According sa verse number 3, for I delivered unto you first of all that which I also receive. Una, kung imong tan-awon sa first part, si Apostol Pablo, siya po nakadawat ni ining gospel, o naluwas po ni ining gospel. Ingon siya, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Amen. Praise the Lord. No? Ingon siya, Christ
died for our sins. Mao na una ha, mao ni ang unod sa gospel. Unod sa gospel nga makaluwas. Una, Christ died for our sins. In verse number 4, continuation, and that He was buried. Gilubong siya. And that He rose again the third day, according to the scriptures. So, ato makita ang pinaka-uyok o unod sa gospel. Mao nga si Kristo nagpakamatay tungod sa atong mga sala, o nga si Kristo gilubong, o sa ikatulong nga adlaw, siya nabanhaw. Mao kana siya ang gospel nga makaluwas sa usa ka makasasala the moment nga ato siyang sangyawan, makasabot siya, i-convect siya sa Holy Spirit, mutuo siya sa trabaho ni Kristo nga maoy iyang saligan, maluwas siya. O that moment, every now and then nga magdesisyon ang sa katao, maluwas siya o mahimo siyang anak sa Dios, mahimo siyang alagad sa Ginoo, o mahimo qualified nga mahimo na pud nga preacher or teacher of His gospel, no? Ways that are not acceptable in God or to God. Atong hinumdumon ni gala nga niining kalibutan nagkalat ang klase-klase nga mga preachings, mga teachings nga mura pong tinuod pero tung tan-aw nimo dili nakapundar diha sa tinuod nga gospel. Nga unsa man kana nga ang gospel supposed to be maoray makaluwas pero daghang mga teachers nga nagatudlo nga ang kaluwasan dili pinaagi lamang sa gospel kundi pinaagi sa daghan lang pamaagi. Unsa man mga example nga dili acceptable in the sight of God. Church membership, daghang mga nagtudlo nga magpamembro kag simbahan para kang maluwas, which is wrong according to the word of God. Good works or keeping the law. I am not against the law. I am not against good works. In fact, gina-promote nato kana ang pagbuhat, paglikay sa sala, pero not to the point nga ang good works or pag-keeping the law can save soul. O ma-probe nato kana sa sunod nato nga mga studies. No? O mao kana siya. That is one of the examples sa mga ways that are not acceptable to God. Or not only that, repeated prayers. Daghan mga naguna-una nga pinaagi sa walay grabe nga sakripisyo sa pag-ampo, maluwas siya sa magpakubal sa tuhod, magbuhat niini nga kanang murag tawag to pugson jud ang sarili, sakiton ang sarili, maghimo sacrificially. I do not say nga mali ang pag-sacrifice for God in a right manner. Now, sacrifices or paghimo og mga rituales, pagpasakit sa lawas, pagsakit sa lawas in order nga mag-gain niya ang favor sa Ginoo, favor which is salvation, no? Pero sumala sa Bible, dili na siya qualified, dili na siya acceptable in the sight of God. Keeping traditions, nagsapaw-sapaw nga mga tradition sa kinabuhi, left and right, wala sa Bible pero gimoy ginasunod. Higala, dili ka na acceptable in the sight of God. The only thing that can save us is the gospel of Christ. Nga si Kristo nagpakamatay para pagbayad sa imong sa akong sala. Nga si Kristo willing siya nga ikaw iyang pasayloon kung ikaw maghinulsol o mutugyan sa imong kinabuhi diha kay Kristo. Or some other ways instead except the gospel. Because the gospel alone ang pamaagi sa Dios nga ang tao pwede maluwas. Why we must share the gospel to others? Reason number 3, because the gospel reveals righteousness which comes from our God. Ang gospel dinhi gipakita sa Ginoo ang iyang pagkamatarong. Mao kini siya ato makaplagan in verse number 17, nagingon siya, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. No?
asa niya dinhi sa gospel gipadayag sa Dios ang iyang pagkamatarong. Gi-reveal niya, aktual gipakita niya ang iyang pagkamatarong. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pagsilot sa atong kasalanan. Instead nga para unta kanato ang mingsalo sa atong punishment mao ang iyang anak nga pinalangga nga mao si Ginoong Hesukristo. Didto gibundak sa Ginoo ang iyang kasuko, kapungot niya ang iyang naglagiting nga kasuko, iyang gibundak dito kay Jesus Christ as our mediator, as our Savior. Siya ang mingsalo sa punishment nga unta para kanato. Higala dili sayon ang kaluwasan. Daghan mo ingon nga ingana ra ka sayon ang kaluwasan, mo maghinulsol ka lang, mutuo ka lang sa kinasingkasing kay Kristo, dawaton mo lang si Kristo, isalig nimo imong kinabuhi kay Kristo, luwas ka na. Yes, of course. Ingana ra ka sayon? No. Dili ingon anak ka sayon. Perting lisura, dili kaya buhaton sa tao ang pagluwas sa iyang kalag. In fact, only God can survive sa punishment nga para sa toa. Even angel, dili kakayag luwas ka nato ikala. Dili sayon ang kaluwasan. Perting lisura, di nato ma-afford. Only Jesus nga nag-afford ni ana para ka nato. Ha? Nasabtan ba nimo? Mao na iyon siya. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Dili ka pwede nga dawaton sa Ginoo walay panis nga wala kang gipanisan ang imong sala. No. Dili na pwede. Dili niya pwede i-violate ang iyahang righteousness, ang iyahang holiness. Mauna nga gipadayag niya iyang righteousness diha kay Kristo, gipanis gisilutan niya ang sala to the last nga blood ni Jesus Christ. Gipaagas niya as payment sa atong kasalanan. Busa, mahal kaayo ang bayad sa atong sala igala. It takes the life of His only Son, Jesus. Mahal kaayo. Walay butang ni kalibutan nga makabayad. No? Mao kana siya. Ayaw guna-una ang sayon ang kaluwasan higala. Lisod kaayo. Nahimo lang siyang sayon kay imo nam lang tuuhan og saligan og dawaton. No? Tungod kay natapos na nahuman ang kapungot sa Dios sa sala tungod kay Ginoong Hesukristo. No? Man need to have God's righteousness in order for us to enter heaven. If you don't have the righteousness of God, to tell you frankly, friends, brothers and sisters, kung dili ka makadawat sa pagkamatarong gikan kay Kristo, ingnon ta ka karon, di jud ka sa kaglangit, di jud ka kita sa langit. Kay mao nang giingon sa pulong sa Ginoo. Mao nang pasalamatan nato ang Dios nga nahigugma ka nato kay bisan makasasala kita, si Kristo iyang gipadala aron nga mo'y magpakamatay dito sa cross, Calvario, para pagbayad sa atong kasalanan. No? Unsa ingon sa Romans chapter 4 verse number 6, even as David also describeth the blessedness of the man unto whom God imputeth righteousness without works. Take note, that's very clear. Nga ni Apostol Pablo ingon niya nga ang righteousness nga ni Kristo, ang iyang pagkamatarong gi-impute, gisulob, gitabon, gi-cover kanato. Aron nga ang Holy God, ang pagtanaw niya kanimo sa diyang misali ka kay Kristo, ang iyang makita sa imuha, nagsulob ka sa pagkamatarong nga 100% righteousness because of Christ. No? O dili pinaagi sa ato ang pagkabuutan, pagpamimbrog simbahan, or so on and so forth, but because of Christ alone. No? Another verse in Galatians chapter 2 verse number 21. Si Apostol Pablo nagsulti sa taga Galatians, ingon siya, I do not prostrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. No? So ingon siya, wala na ako gikawang, wala na ako gipakawalay bili ang grasya sa Dios. Kay kung ang pagkamatarong pinaagi pas pagtuman sa balaod, ingon siya, then sa ato pa ang kamatayon ni Kristo kawang o useless. But ipasabot higala, si Apostol Pablo na agyud siya buok ayo nga
nga kahibalo ug kaalam mahitungod sa grasya sa Dios nga kini makaluwas sa tao sa dihang siya musalig o dili na siya magsalig sa iyang sariling kakayahan. Kay as of this time, partindaghan na pagyapon mga tao nga gasalig pagyapon sa ilang kapasidad, kakayahan, abi nila mahimo gyud nila. Pero ang Bible nagsulti og klaro, it is because of God's grace and mercy alone. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ingon ni Apostol Pablo sa taga-Korinto, "For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him." No? Ato makita nga si Kristo daw nakasala siya sama sa atong pagkamakasasala. O do nga wala siya personal nga sala, kay perfect man siya, pero himo siya nga murag daw makasasala, gisilotan siya aron ikaw ug ako nga ningtuo kaniya mahimo kitang matarong sa tubangan sa Dios because of Christ's righteousness, not because of ourselves, our performances, or so on and so forth. No? How to have God's righteousness? Very simple. Paano man nato maangkon ang righteousness sa Ginoo? It is be for us or para sa toa, maangkon nimo, maangkon nako, maangkon natong tanan, o naangkon sa mga magtutuo sa Ginoong naguna kanato, naangkon na nila o kanato usab, o sa coming pa nga mutuo kay Kristo. It is by faith or by total reliance upon Christ. Sa lihang tibuok nimong kinabuhi, pagsalig imong ihalad, i-offer kay Kristo lamang. Walay lain imong saligan, si Kristo lang. No? Si Kristo lang. Kay siya ra ang nagpalansang sa cross para kanatong tanan. No? Why must share the gospel to others? Number 4, we need to share the gospel to others because the gospel will guide us how we should live. No? It guides how believers should live. Dili lang ikaw nga aron makaangkon kag kalawasan, kundi ang gospel mutudlo po nato sa pagkinabuhi para sa kaymayaan sa Ginoo. No? I-guide ta niya sa pagkinabuhing tama, sa pagkinabuhing insakto nga makahimaya sa atong Ginoo. Sa last part sa verse number 17, ingon siya dinhi. Basahon na to ang whole verse. "For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Take note. The just shall live by faith. The just here, nag-refer siya sa mingtuo na. Nag-justify na sa Ginoo. No? Sa diyang mutuo ang tao, gipasaylo siya sa Ginoo, giforgive siya, o sa mata sa Diyos, just siya because of Christ. And then, that just or forgiven person shall live by faith. Na-justify siya by faith and should live by faith. So, ingon anay gala, the just shall live by faith. Therefore, the gospel must be preached on. Iwalig yun kay nganuman. Dili lang ang gospel makaluwas, ang gospel magtudlo pag yun sa ito ang pagkinabuhi, balaanon, matarong o Diyos nun sa iyang atubangan. No? Believers are saved by faith and must live by faith. We must share the gospel to others. Why? We must share the gospel to others because it proves that we are not ashamed of the gospel. The gospel is God's way of saving sinners. The gospel is God's way. It guides how believers should live. No? Mao kana siya gala. That's the reason why we need to preach the gospel. If you are matured enough, if you are God-centered man, woman of God, remember, our privilege and responsibility is not only to pray for all,
but to preach the gospel as we can. Do it right away. Grab every opportunity that God has given you from today, this day, and forward. May God bless His word.